Magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kamusta po kayo? Kung kayo ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, at mag-subscribe. Ngayong araw, mayroon po tayong magandang balita na ibabahagi po sa inyo na may kinalaman po sa trabaho ng ating mahal na Pangulo at pag-realize ng mas matatag na supply sa merkado at mas mataas nakita ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po ang mga magsasaka. So, mga kamunting tinig, maaari nang iwanan yung sinasabing nakasanayan ng pagbibilad ng mga palay, no? Kasi syempre sa kalsada, alam naman natin na marami pong mga kababayan natin na hanggang ngayon ay yan po talaga ang mga ginagawa. Yan po ay mga ever since immemorial pa. So sanay na po ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga magsasaka, na magbilad po ng kanilang palay sa kalsada. Oh? At syempre, meron pong mga hindi magandang kinalalabasan dyan. Kaya po, sa kagustuhan ng ating gobyerno, sa pamamalakad ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, na mas matatag pa ang supply sa merkado at syempre, mas mataas pa ang kita ng ating mga magsasaka, pwede na pong iwanan yung mga nakasanayang mga pagbibilad ng palay sa kalsada para mabawasan na yung pagkabulok, no? At syempre, mahabang bintahan ng ani sa pamamagitan po ng makabagong drying storage. At syempre, cold storage facility sa Ramon, Isabela. Yan po yung mga kasanayan ng ating mga magsasaka dyan. So dahil po para magkaroon po ng innovation, ng pag-unlad, ng pag-develop. So personal po na pinuntahan o ininspeksyon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos yung Ambati Warehouse at syempre kasama po dyan yung Ramon Onion Cold Storage Facility. So we're talking about onion industry dito. So yan po yung mga proyekto na kung saan magpapalakas sa post-harvest, okay, handling, and syempre cold chain system para po sa ating mga magsasaka. And syempre, ganun din, instead na mapabilis din po, no? Mapabilis ang sistema at tawag nito, kasi syempre yung mga produkto ng ating mga magsasaka, iimbak lang po nila yan ng mahabang panahon. So para maiwasan po yan na mabulok, gumawa po ang gobyerno natin ng pamamaraan. Kaya nga nabanggit ko po sa inyo yung sinatawag na cold storage facility dyan po sa Ramon, Isabela, na personal po na ininspeksyon ng ating mahal na Pangulo. Mayroon din pong storage facility or yung may storage capacity pala yung Ambati Warehouse na 14,000 kaban. At umabot po sa mahigit 4,000 kaban na drying capacity kada batch. So habang ang onion o yung sibuyas cold storage facility ay may kabuuan pong 20,000 bag capacity. At syempre nagpapahaba ng tinatawag na shelf life ng sibuyas mula 1 hanggang 2 buwan and hanggang 5 hanggang 7 buwan. So pumipigil po siya sa pagkakasira ng hanggang 7,000 bag. So dahil dito, mga kababayan, inaasahan po na tataas ang farm gate price ng palay, okay, mula po 16 pesos hanggang 20 kada kilo. At mahigit, no, at matitiyak ang tuloy-tuloy na supply ng pagkain at mas mataas na kita para po sa ating mga kababayan na mga magsasaka. So ano po yung mensahe dito? Gusto po ng ating mahal na Pangulo na siguraduhin na suportado po ang mga magsasaka, hindi lamang bago ang pagtatanim, kundi kahit pagkatapos na po ng kanilang pag-aani.
So ang pag-imbak ng mga ganong klaseng produkto habang sagana ay susi po para hindi magutom sa panahon ng pangangailangan. So hindi na po magkukulang sa panggisa kasi nga 'di ba ang onion ay ginagamit po sa panggisa ng ating mga paboritong mga ulam. So hindi na po masisiraan ng aning sibuyas dahil kaya na itong mag-imbak ng mas matagal at mas mahahatid pa sa mga pamilihan sa iba't ibang bahagi ng rehiyon na hindi po nabubulok. So ano po ang mensahe dito? Gusto po patatagin lalo ng ating gobyerno ang supply sa merkado at mas mataas na kita para po sa mga magsasaka. So magandang balita po ito. Kung pwede mong i-imbak, pwede mo siyang i-imbak sa cold storage facility. Aside from that, mayroon din pong drying facility. So yan po yung dalawang mahalagang proyekto na binisita po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So sana ma-appreciate nitong mga Duterte diehard supporters. Okay? So dahil unang-una, para naman po ito sa kapakanan ng lahat. So dapat magiging responsable tayo sa pagkritik sa gobyerno. Ito ay isang magandang hakbang para hindi po magkaroon ng pagkalugi ang onion industry at syempre yung ating mga magsasaka. So napakaganda po kasi modern yung makabagong dryer and at the same time cold storage facility. Moderno. Makakapagdulot ng napakaganda. Actually, yung presyo naman kasi ng palay at presyo ng mga agricultural products po natin, magkakaiba po yan. No? Region by region. But we are talking about Ramon Isabela. So, yan po ang presyuhan. Lalo pang tataas yan at hindi po magdali-dali yung ating mga magsasaka. Kasi pag ani mo ng sibuyas, wala kang pag-iimbakan, madali po mabulok. So okay lang sana kung mayroon ka ng market. Kung naghanap ka pa ng market, tapos after ng ani mo, wala kang mapagbentahan, so ang mangyayari po, mabubulok talaga kasi iimbakin mo. So kung iimbak mo lang dyan sa hindi po akma na imbakan, so magkakaroon po ng mga moist yan, magkakaroon po ng sira. And then, syempre, ang napakaganda kasi may mga ano po mga kamunting tinig, no? May mga corresponding kaban kung ilan po ang maiimbak po doon. At yung mga kababayan natin na mga magsasaka sa Ramon Isabela, hindi na kailangan magbilad pa ng kanilang palay sa kalsada. Kasi yung mga palay na binibilad mo sa kalsada, naturalmente pag ipaggiling mo yan, marami po na mga bato-bato, mga dumi-dumi. So hindi na po siya class. So maapektuhan po ang kanyang quality. So mas mabuti na kapag ipadry mo yan, hindi sa kalsada, kundi sa mga drying facility, so malaking ginhawa po sa ating mga kababayan. So sana ma-appreciate itong mga ganito. So yan personal po yan na binisita ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Okay? So para ang purpose ng warehouse at saka onion cold storage facility na yan yung mga projects na magpapalakas sa post-harvest handling. At cold chain system para po sa ating mga kababayang nasa sektor ng pagsasaka. Hindi ko na po kailangang ulitin dahil may mga bilang naman yan, katulad po ng storage facility, yung sinasabi po natin na Ambati Warehouse, 14,000, at mahigit 4,000 kaban na drying capacity kada batch po. Batch ang pagbilang. Habang yung onion cold storage facility naman, umaabot po sa 20,000 bag capacity. At
lalong nagpapahaba ng shelf life. Kasi noon, 1 hanggang 2 buwan lang. Di ngayon, 5 hanggang 7 buwan. At pumipigil ito sa pagkakasira ng hanggang sa 7,000 bag. So ayan, so sana po meron po kayong natutunan at patuloy natin suportahan ang administration para pa po sa mabuting serbisyo sa ating mga kababayan at kapwa Pilipino sa bagong Pilipinas. Salamat at once again, mabuhay po ang mahal na Pangulo, mabuhay po tayong mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.